Paano ko pinasasalamatan at pinupuri ko ang aking Ama na ikaw ang aking ilaw at aking kaligtasan, ang aking tapang at ang aking lakas ng aking buhay, at wala kang dapat katakutan kapag malapit ka. Panginoon, ang aking pag-asa ay nasa iyo, sapagkat alam kong walang kaaway ang maaaring tumagos sa espiritual na pader ng proteksyon na pumapaligid sa akin kay Kristo, at walang makakatouch sa aking buhay na hindi mo pinahihintulutan kung mananatili ako sa Kanya. Sino ang aking ilaw at ang may-ari ng aking buhay? Tulungan mo akong mag-aral ang iyong salita ng buong kasipagan. Alam na ang kailangan ko upang mabuhay ng banal kay Kristo Jesus ay nakapaloob sa loob ng mga pahina nito, at habang sumusulong ako kasama ang aking Kristiyanong lakad, naway maging handa akong magbigay ng sagot sa lahat ng nagtatanong tungkol sa aking walang hanggang pag-asa kay Kristo. Bigyan mo ako ng dalangin, ang lakas ng loob na magsalita ng matapang, ngunit sa pag-ibig sa pangalan ni Jesus ay nagdarasal ako. Amen. Panginoon, tulungan mo akong maging isang paghihikayat sa iba sa parehong paraan na nagpapadala ka ng maraming maliit na pagpapasigla sa akin. May mga oras ng pagkapagod at oras ng takot at oras na ramdaman kong handa na sumuko. Ngunit palagi sa tamang oras ay may isang maikling tala na isang simpleng tawag o isang maliit na tanda ng iyong pagmamahal sa akin, na ipinadala mo sa pamamagitan ng maraming mga tao sa buong pagmamahal mong inilagay sa aking buhay. Salamat din sa Panginoon na ikaw ang aming Diyos ng paghihikayat, at mayroon kaming iyong walang hanggang banal na espiritu upang makatulong at maaliw sa mga oras ng pangangailangan. Turuan mo ako ng iyong daan at ang iyong kalooban, at tulungan mo akong laging makinig sa banayad na mga pag-uudyok ng espiritu ng ilaw sa loob ng aking puso, upang hindi ko makaligtaan ang isang pagkakataon upang maging isang ministro ng iyong paghihikayat sa iba sa mga oras ng pangangailangan. O Panginoon, parami ng parami akong mahaba upang huminga ka sa aking pagkatao at maging puspos ng iyong pagmamahal at biyaya, upang ako ay maging kagamitan upang huminga ang iyong pagmamahal at kagalakan at tulong at suporta at paghihikayat sa lahat na nakikipag-ugnay ako. Ipakita mo sa akin, Lord, kung paano ako pinakamahusay na maging isang paghihikayat sa iba at maaaring ituro sa buhay ang iba sa iyo at hindi sa aking sarili. Maaari ba akong bumaba upang nagdaragdag ka ng higit pa sa aking buhay? Nananalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo nang walang nangyayari sa akin o sa aking mga mahal sa buhay na hindi mo alam. At kahit na ano ang maganap sa aming buhay, kasama mo kami sa lahat ng oras. Panginoon,
Alam ko na ang mundong ito ay hindi aming tahanan at naghanda ka ng isang lugar sa kaluwalhatian para sa lahat na nagtiwala kay Hesukristo bilang tagapagligtas. Salamat sa iyo na kahit sa mahirap o mahirap ang buhay na ito ay nagiging at kung anuman ang mangyayari sa amin. Alam namin na kung ano ang tinitiis namin sa mga pagsubok ng buhay at ang kadiliman at sakit na maaari nating maramdaman sa daan ay isang araw ay aangat magpakailanman sa pagdating mo upang dalhin kami upang makasama ang iyong sarili kapag makakasama ka namin sa iyong maluwalhating makalangit na tahanan magpakailanman. Salamat sa iyo na ang pag-iyak ng gabi na pinagdadaanan namin sa aming paglalakbay sa mundo ay talagang magtatapos sa pinakamasayang umaga na ipinangako mo sa lahat na nagtitiwala sa iyo. Pinupuri ko ang iyong pangalan na itinago mo ang lahat ng aming mga luha sa isang bote para sa alam ang aming kalungkutan at nangako na buksain ang lahat ng mga luha at sakit na tiniis namin. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo na ipinangako mo na ang iyong biyaya ay sapat para sa lahat ng mga mahirap na oras at pagsubok na maaari naming matugunan sa mundong ito. Purihin ang iyong banal na pangalan. Salamat sa iyo na ipinangako mo ang sapat ng iyong hangahangang biyaya upang suportahan kami sa pamamagitan ng ilang lakad sa mundo. Sa pangalan ni Jesus ay nagdarasal ako. Amen. Mahal na Ama sa langit, nagtitiwala ako sa iyo. Ngunit kung minsan ay nagtataka ako kung sapat na ang aking pananalig sa iyo. Purihin ang Diyos na ang aking pag-asa ay hindi tumugon sa aking sapat ngunit sa iyo. Ang aking pag-asa ng buhay na walang hanggan sa langit kasama mo ay hindi nakasalalay sa aking katuwiran o mabubuting gawa, kundi sa iyo at sa iyong walang hanggang katapatan, ang iyong makapangyarihan sa lahat na lakas at ang iyong natapos na gawain ng krus ng Kalbaryo. Ano ang kahanga-hanga kong Diyos ikaw, at nagsisimula akong maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito na hindi ako dapat umasa sa aking sariling lakas sapagkat ang aking lakas ay mabibigo, ngunit ako ay umaasa sa iyong walang hanggang lakas at ang iyong walang hanggang katapatan upang matapos ang mabuting gawa na sinimulan mo sa akin sa sandaling pinagkakatiwalaan kita bilang tagapagligtas. Tulungan mo akong manatili sa iyo at magtiwala sa mga pangako na ibinibigay mo sa lahat ng iyong mga anak sa Biblia, sapagkat ang iyong salita ay katotohanan at hindi masisira. O salamat Panginoon na pinili mong iligtas ang lahat na nagtitiwala kay Hesukristo at nangako na kahit na ang aking pananampalataya ay mahina o nabigo, hindi mo ako pababayaan, ngunit ipinangako na manatiling tapat upang matapos ang mabuting gawa na sinimulan mo sa akin. Salamat Ama. Amen.
paano ko pinasasalamatan at pinupuri ko ang aking Ama na ikaw ang aking ilaw at aking kaligtasan, ang aking tapang at ang aking lakas ng aking buhay, at wala kang dapat katakutan kapag malapit ka. Panginoon, ang aking pag-asa ay nasa iyo, sapagkat alam kong walang kaaway ang maaaring tumagos sa espiritual na pader ng proteksyon na pumapaligid sa akin kay Kristo, at walang makakatouch sa aking buhay na hindi mo pinahihintulutan kung mananatili ako sa Kanya. Sino ang aking ilaw at ang may-ari ng aking buhay? Tulungan mo akong mag-aral ang iyong salita ng buong kasipagan. Alam na ang kailangan ko upang mabuhay ng banal kay Kristo Jesus ay nakapaloob sa loob ng mga pahina nito, at habang sumusulong ako kasama ang aking Kristiyanong lakad, naway maging handa akong magbigay ng sagot sa lahat ng nagtatanong tungkol sa aking walang hanggang pag-asa kay Kristo. Bigyan mo ako ng dalangin, ang lakas ng loob na magsalita ng matapang, ngunit sa pag-ibig sa pangalan ni Jesus ay nagdarasal ako. Amen. Panginoon, tulungan mo akong maging isang paghihikayat sa iba sa parehong paraan na nagpapadala ka ng maraming maliit na pagpapasigla sa akin. May mga oras ng pagkapagod at oras ng takot at oras na ramdaman kong handa na sumuko. Ngunit palagi sa tamang oras ay may isang maikling tala na isang simpleng tawag o isang maliit na tanda ng iyong pagmamahal sa akin, na ipinadala mo sa pamamagitan ng maraming mga tao sa buong pagmamahal mong inilagay sa aking buhay. Salamat din sa Panginoon na ikaw ang aming Diyos ng paghihikayat, at mayroon kaming iyong walang hanggang banal na espiritu upang makatulong at maaliw sa mga oras ng pangangailangan. Turuan mo ako ng iyong daan at ang iyong kalooban, at tulungan mo akong laging makinig sa banayad na mga pag-uudyok ng espiritu ng ilaw sa loob ng aking puso, upang hindi ko makaligtaan ang isang pagkakataon upang maging isang ministro ng iyong paghihikayat sa iba sa mga oras ng pangangailangan. O Panginoon, parami ng parami akong mahaba upang huminga ka sa aking pagkatao at maging puspos ng iyong pagmamahal at biyaya, upang ako ay maging kagamitan upang huminga ang iyong pagmamahal at kagalakan at tulong at suporta at paghihikayat sa lahat na nakikipag-ugnay ako. Ipakita mo sa akin, Lord, kung paano ako pinakamahusay na maging isang paghihikayat sa iba at maaaring ituro sa buhay ang iba sa iyo at hindi sa aking sarili. Maaari ba akong bumaba upang nagdaragdag ka ng higit pa sa aking buhay? Nananalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo nang walang nangyayari sa akin o sa aking mga mahal sa buhay na hindi mo alam. At kahit na ano ang maganap sa aming buhay, kasama mo kami sa lahat ng oras. Panginoon, alam ko
na ang mundong ito ay hindi aming tahanan at naghanda ka ng isang lugar sa kaluwalhatian para sa lahat na nagtiwala kay Hesukristo bilang tagapagligtas. Salamat sa iyo na kahit sa mahirap o mahirap ang buhay na ito ay nagiging at kung anuman ang mangyayari sa amin. Alam namin na kung ano ang tinitiis namin sa mga pagsubok ng buhay at ang kadiliman at sakit na maaari nating maramdaman sa daan ay isang araw ay aangat magpakailanman sa pagdating mo upang dalhin kami upang makasama ang iyong sarili kapag makakasama ka namin sa iyong maluwalhating makalangit na tahanan magpakailanman. Salamat sa iyo na ang pag-iyak ng gabi na pinagdadaanan namin sa aming paglalakbay sa mundo ay talagang magtatapos sa pinakamasayang umaga na ipinangako mo sa lahat na nagtitiwala sa iyo. Pinupuri ko ang iyong pangalan na itinago mo ang lahat ng aming mga luha sa isang bote para sa alam ang aming kalungkutan at nangako na buksain ang lahat ng mga luha at sakit na tiniis namin. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo na ipinangako mo na ang iyong biyaya ay sapat para sa lahat ng mga mahirap na oras at pagsubok na maaari naming matugunan sa mundong ito. Purihin ang iyong banal na pangalan. Salamat sa iyo na ipinangako mo ang sapat ng iyong hangahangang biyaya upang suportahan kami sa pamamagitan ng ilang lakad sa mundo. Sa pangalan ni Jesus ay nagdarasal ako. Amen. Mahal na Ama sa langit, nagtitiwala ako sa iyo. Ngunit kung minsan ay nagtataka ako kung sapat na ang aking pananalig sa iyo. Purihin ang Diyos na ang aking pag-asa ay hindi tumugon sa aking sapat ngunit sa iyo. Ang aking pag-asa ng buhay na walang hanggan sa langit kasama mo ay hindi nakasalalay sa aking katuwiran o mabubuting gawa, kundi sa iyo at sa iyong walang hanggang katapatan, ang iyong makapangyarihan sa lahat na lakas at ang iyong natapos na gawain ng krus ng Kalbaryo. Ano ang kahanga-hanga kong Diyos ikaw, at nagsisimula akong maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito na hindi ako dapat umasa sa aking sariling lakas, sapagkat ang aking lakas ay mabibigo, ngunit ako ay umaasa sa iyong walang hanggang lakas at ang iyong walang hanggang katapatan upang matapos ang mabuting gawa na sinimulan mo sa akin sa sandaling pinagkakatiwalaan kita bilang tagapagligtas. Tulungan mo akong manatili sa iyo at magtiwala sa mga pangako na ibinibigay mo sa lahat ng iyong mga anak sa Biblia, sapagkat ang iyong salita ay katotohanan at hindi masisira. O salamat Panginoon na pinili mong iligtas ang lahat na nagtitiwala kay Hesukristo at nangako na kahit na ang aking pananampalataya ay mahina o nabigo, hindi mo ako pababayaan, ngunit ipinangako na manatiling tapat upang matapos ang mabuting gawa na sinimulan mo sa akin. Salamat Ama. Amen.